Ayan mga kalingap, ayan mga kamamshi, welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya pero Bicolana, ang inyong tenderang Bicolana, / reactors. Ayan, shout out sa aking mga kasamahan sa reactor, lalong-lalo na sa ating ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, sa kanya may bahay, Ate Edna Vlogs, at Kalingap Prab. Ayan, support natin yung kanilang mga channel, with K-Boys, Kalingap Edu, sino pa ba, Kalingap Partners. Sama nyo na rin po kami mga Kalingap Reactors. Ayan. Bali ngayon magre-reaction na naman tayo dito sa EDC. Ayan. Sama-sama ulit tayo manood at kiligin. Tara, keep on watching. Magsayaw ka lang. Siyempre pampag-good vibes muna. Nako, tumigil nga kayo dyan. Ang ating bida. Gusto nyo sumay dumukay sa may kasalan. Ay, naku. Uy, yung paisa. Ay, naku. Hindi na naman mga to. Okay pa ba kayo, no? Umayos nga kayo. Step 1, tayo. 2. Step 1, 2. Anong trip nyo ngayon? Ano bang trip yan? May music kasi, hindi pinapatay. Patay mo po kayo, no? Ayaw patay. Siguro may tugtugan dyan sa sa tabi. Pause na kami, oh. Ba itong mga sidekick nito? Isip bata. Di ba, Bobby? Saway mo nga itong mga kasama mo. Tigil nga, kayo kanina pa kayo patayan na sa'yo. Wala naman sa ayos. Bibigwasan mo rin. Nakakaya pag ako. Bibigwasan. Kasama natin si... Nakakaya pag kasama din si Kalingap Edu tapos ganyan kayo. Patay po yung ilaw. Yung sound, patayin. Hindi! Tama na kasi. Tama na yung ano mo. Sila na. Sabay na kayo. Lang. Kaya mo na yan. Yan kayo. Alis na yan. Ayan, bali nandyan na sila sa lugar nila Beyonce. Tao po. Wifey. Tao po. Wifey. Wifey. Wifey, naabutan naglalabas si Wifey. Ang cute. Ganda umaga po. Grabe, bisita po pala kayo. Sipag mo. Sabi ko baga sa'yo, baka magpunta kami dito. Yes. Sipag mo naman. Ang dami-dami oh. Kanina ka pa siguro naglalaba dito. Okay ka lang. Tingnan mo, baka magaspang na naman to. Diba, ibig sabihin, medyo nag-okay-okay yung kamay ni Beyonce kasi baka naggaspang na naman to, diba? Kasi nung unang-unang nahawakan talaga ni Edo ang kamay ni Beyonce, nagulat talaga siya kasi ang gaspang, kasi siguro dahil sa sobrang kasipagan, may kalyo-kalyo na. Tapos siguro nung nagkaroon siya ng washing, tapos syempre dyan ang kalingap, medyo naging okay na. Kaya sabi niya, baka magaspang na naman to. Sipag naman talaga ni Bibi Beyonce. Sana all. Tulungan na nga kita. Naku naman. Papagod ka na naman. Mamaya na. Anong ginawa ni Beyonce? Ha? Mamaya na. Ay, nako. Ano ba to? Ano ba to? Mga damit mo to. Ang dami mong labahan. Para kanyo to. Kanyo to. Kanyo lahat. Ay, ano na po yun, mamaya na lang po. Sige na. Sige na po, alis na po. Bakit? Bakit tayo mo akong patulungin, ha? Kaya ko na po yun mamaya. Kaya mo na? Nagulat po kayo na. Sige. Sige, mamaya na nga. Bakit naman maus ka yata? Nagdadalaga ng Bibi Beyonce natin. Papawisan. Nagpapawisan ka na, oh. Tubig lang po yan. Tubig lang. Sabi ko sa inyo kahit napanood nyo na to, hindi kayo magsisising panoorin ulito na kasama ako. Sasamahan ko kayo sa kilig at tawa. Ay, seryoso tayo. Pinapagod mo sarili mo eh. Sabi ko baka ayokong napapagod ko. Tulungan na. Parang hindi nalalayo yung edad nila, no? Tingnan mo. Halos magkasing katawan sila, magkasing tangkad. Oys! Nagulat po ako sa inyo. Mabisita po pala kayo. Hindi po kayo nagsabi. Alam mo namang weekly, kailangan ko lang update.
Kailangan kitang makita kahit Oo nga naman. minsan. Sa vlog na nga lang ito nakikita ni Kuya Bal eh. Kita kita Oo, sa vlog na lang daw niya nakikita si Biancy kay Kuya Bal. kanina. Pinanood ko. Nag-aaral ka ng motor. Yes. Ng tricycle. Kailan yun? Kahapon. Wow. Sinabihan. Grabe oh. Grabe, sobrang dami nito. Ilang oras ka na, kanina ka pa yata dito naglalaba. Di ba ano? Sirap ba to? Yun lang po yung naglaba. Ha? Nagbabanlaw lang. Ikaw lang nagbanlaw. Araw po muna, pasok po muna kayo. At least nagpa-washing naman pala siya or nag-washing naman pala siya, nagbabanlaw na lang. Sila mama mo. Sige, pasok muna po yan. Wala mong punasan eh. Di ba man po ako nakakalinis masyado. Nay, magandang tanghali po. Magandang tanghali. Ano po? Maano po? Salamat. Ano po? Salamat. Kumain na kayo? Di pa po. Kain ka Sige lang, wag na po. Okay lang. Masayin Sige po. lang. Sige na, okay lang. Hindi namin alam na product kaya Kaya nga ni. Upo ka. Dahil nagbago ah. Nagbago. Parang ano no, parang tuwing punta natin kina Beyonce, laging may bago, no? Laging iba yung design. Nung nakaraan lang, halos ng mga nakaraan lang, puro bulaklak dyan, yung mga bigay sa kanya. Diba ngayon naman, mga picture. Napakasipag naman ni Beyonce magligpit-ligpit, mag-display sa bahay nila, no? Dito ah, may nakita akong balibagong picture ko dito. Grabe ah. Ang dami ko yatang picture dito. Bahay ito. Kaya takpan pa ni Beyonce. Nabigay ba yun natin sa picture? Ang cute. Sayang pa. Bakit parang... Nabilis. Nakakatuwa naman yan. Tingnan. Sama na ako sa family picture. Ay, grabe. Ano, kumusta? Doon pa tayo magdikit masyado. Hindi Ha? po ako naliligo. Okay lang. Mabango naman eh. Ay, nako. Wait lang. Nako-conscious si Bibi Beyonce natin kasi hindi pa daw siya naliligo. Sabi ni Edo, okay lang. Amoy downy. Marunong ka na magmotor? Yung tricycle po, konti. Tricycle. Ewan para wala pa. Hindi pa. Hindi pa po, andun pa po baga. Ayaw nga. Ay, sige, susunod na Wala pa pala yung single dyan. lang. Kumusta sa school? Naka-enroll ka na? Maano na lang. Nagdadalaga talaga. Nung nakaraan pa lagi siya nagaganyan eh. Grade, maano? Brigada. Mapagod yun. Ayan na may mga titigan nila oh. Titig na titig si Beyonce. Sino Ganun na matalo pala. sa'yo? Sino mabrigada sa'yo? Ikaw? Bakit ikaw? Gusto mo ako? Pwede. Hindi. Bakit ayaw mo palagi? Kasi Ano nga, ko nakikita? ang ating Bibi Beyonce, independent, o diba, na maganda naman. Good job, Bibi Beyonce. Hindi siya hindi siya yung tipong pabebe, diba, kahit andyan si Edo, andyan ang kalingap, andyan yung mama at papa niya, talagang marunong siya. Ha? Hindi man po sa ganun. Ano pala? Ako po Ayaw yun. mo ako napapagod. Ano yun? Tayo. Ayaw mo ako napapagod. Ayaw ko lang mapagod. Ano yun? Wala po mangyayari. Yes, maganda yung ganung sa relasyon. Parang lang din, bigayan, respetuhan, yun. Nabablock out na naman ako. Ganun po na pagod. Parang ano ka. Parang gumaganda ka. Binubulan. Medyo nagtitigan muna sila ng mga ilang segundo, no? Tapos sabay-sabing medyo gumaganda ka. Baka mas gumaganda. Hindi, no? Napansin ko lang.
Okay na kasi yung ngipin ni Beyonce. Talagang humingiti na siya. Ang sikreto ko. Oo nga. In love. Kayo po, kamusta po kayo? Dati lang. Scout. Pag walang paso. Thank you po pala sa pagbisita po kay Ate Mary Jo. Sobrang saya po nila. Sobrang saya mo nga rin eh. Kasama ka naman dun ah. Kaya nga po. Kasama ka rin dun. Ikaw dapat pasalamatan nila eh. Kasi hindi dahil sa'yo, hindi sila matatagpuan din. Yung bahay nila, napakalayo. Ayan. Kaya si Bibi Beyonce naman talaga natin may pusong paglingap din, no? Talagang bagay na bagay sila ni Edo. Nagtagpo silang tatlo. Kalingap Edo, Kalingap Prab, at Beyonce. Talaga naman. Kasi kung napanood niyo yung last upload ni Kalingap Prab, yung pagpunta nila sa ospital, yung ospital yung papa ni Angel. Tapos si Angel nahimatay din. Kaya yun, talagang laking tulong ni Beyonce. Kasi siya yung nagbantay sa papa ni Angel. Tapos kahit papano, comfortable din naman si Beyonce or si Angel kay Beyonce. Sino naman ang mapunta doon? Saka pati sila Angel. Tinutulungan mo. Diba? Mababait man po yan sa akin. Kahit di namin alam. Yun po talaga kasi yun din naman po dati nagtutulong po sa akin. Pag wala po akong pamasahe, minsan binibigyan po ako ng tatay ni Angel. Oh, talaga? Bait naman pala yung tatay ni Angel. Kawawa naman, sana gumaling yung tatay ni Angel. Nakakawawa din po yun talaga. Doon ako nabilib sa'yo. Mo. So, nakakabilib siya. Kasi kung tutusin, pagpalagay nating last year pa o nakarang mga taon pa, pero naalala pa niya yung kagandahang loob na ginagawa ng tatay ni Angel sa kanya, na kapag wala daw siyang baon, binibigyan siya ng tatay ni Angel, o diba? Kaya talagang wag natin alisin yung pagkawang gawa ng kabutihan sa kapwa, kasi hindi man yan maalala ngayon in the future, diba? Hindi naman ibig sabihin naghahanap tayo ng kapalit, pero mas maganda rin talaga nagtatanim tayo ng magandang gawa sa kapwa, o di ba? Baka maalalahanin mo palagi. Tsaka hindi ka nakakalimot sa tao talaga. Totoo yun. Yes, tama, totoo talaga. Kasi yung kay kay Mary Joy din, di ba, yung pag naglalako daw si Mary Joy nung nang walis na sumasama sa nanay, si Beyonce sumasama din. Nakakatuwa naman si Beyonce. Alam ko yun eh. Ramdam ko yun. Saka, pag tumulong ka, bukal sa loob. hindi mo kailangan pagsabi. Hindi na namin kailangan malaman. Yes. Ang galing. Nabilig mo ako. Nakabilig mo ako. Hindi lang ikaw Kalingap Edo, lahat kami, mga viewers, mga supporters din, mga sponsor ni Beyonce, talaga namang bumibilib sa kanya. Kaya proud ako sa Kaya proud ako sa iyo eh. Proud ako sa wifey ko. Ikaw, hindi ko ba proud sa akin? Sa iyong hobby? Siyempre po, hobby. Siyempre po, proud. Siyempre po, sobrang proud. Yes. Bakit naman? Kasi kayo po yung mas madaming natulungan na idol ko po kayo. Yeah, yun naman pala eh. Kaya naman pala. Ano eh? Nakatingin na naman nila. Gusto ko mahal. Ano raw? Gusto ko mahal? Gusto ko mahal. Mga tono pa lang ni Edo, no? Iba na yung dating eh. Mahal ko po kayo bilang idol. Ayoko Ganun nung na last rin part. yun. Kapalingan lang yun. Ano lang. Sabay. Ay, grabe. Sunod.
Sabi mo. Sige po, kuha lang po akong tubig. Makaanawa na po kayo. Iiwan mo na naman ako dito. Kuha lang po. So, Parang mas pa-baby si Edo kaysa kay Beyonce. Ano yan? Dapat ikaw umiinom. Ikaw bagang pagod. Dapat ikaw umiinom. Ikaw nga ang pagod. hindi po. Inom na po ako. Alam ka muna. Okay lang po ako. Kayo po kasi bagong dating po kayo. Okay lang ako. Huwag mo kung hindi naman ako napagod ng biyahe. Ikaw na muna. Drink. Bakit? Hindi naman kayo makatitig. Nakaka-conscious naman talaga yun eh. Namiss lang kita, ano ba? Bihira na nga lang kita makita dito. Mansakot eh. Oo nga naman. Pagbabawalan mo pa ako. Mas ka na? Kuha na lang po ako dun bagong baso. Ay, nako. Okay na yan. Hindi mo na kumarte eh. Alam niyo, sinadya talaga ni Edo. Sinadya ni Edo na si Beyonce yung unang painumin. Tapos kukunin niya yung baso kay Beyonce. Sige po, dito lang po kayo sa kabila. Sinadya talaga yun. So, Ayun! Tayo mga kalingap. At Ayan. so, di tayo ulit kina Beyonce. Napakaganda po ng bahay nila Beyonce, no? Kahit di pa ito yung talagang bahay nila, inaalagaan pa rin po nila, no? Kahit sabihin natin lilipat na sila soon, pero di nila pinabayaan itong bahay, di nila pinabayaan at malinis palagi. At kagaya ngayon, pagpunta po namin dito ay surprise visit po tayo ngayon, pero grabe, napakasipag ni Beyonce, naglalaba, no? At dati pa rin, kung ano siya nung una natin siya nakita, kung ano siya nung una nakita ni Dr. Love, ay ganun pa rin po. And mamaya po, bibigay ko yung mga nagpadala kay Beyonce ng pagmamahal sponsors. Thank you so much po sa inyo. Pero ngayon, bago natin ibigay kay Beyonce yung mga pinabibigay ng mga mahal nating sponsors, gusto ko munang i-challenge sila kasi marami din ang request nito, yung part 2 ng Kalamansi Challenge. Ay, grabe. So, ayan, at ano Beyonce, ready ka na ba? Yes. Handa ka bang tanggapin yung hamon ng mga EDSI fans and supporters? Wow! Ay, grabe, pero halatang kinakabahan si Beyonce ngayon, no? Excited na rin kami. Excited na rin ang lahat. Kanyang inuupuan. Alright, so start na po tayo. Ano? Diyan mo na itong mic mo. Grabe. Okay. So, syempre, Ready simulan natin ang ating mga feelings. natin. Ito namang mga tanong natin is na ano na rin natin to. Sino ba na-challenge na natin? Si Joy, si Medit, si Carla. Siya ng pangapat. Okay, syempre, paras naman sila magsasagot. Ano? Paras naman sila magsasagot. So, simulan natin sa mga simple questions. Mga dadalhin lang to. So, number 1 question natin. What is your biggest fear? Biggest fear. Kinakatakot mo na mangyari someday. Pati tinuro niya si Beyonce. Ikaw muna. Kalamansi. Kalamansi ka na sa akin. ano po? Mawalan po ng ng magulang. Mawala ng magulang. Oo, bagay. Kahit sino naman siguro, no? Kahit sino naman talaga, mga kabataan, mga bata. Kahit minsan ganyan-ganyan lang sila, pero yun talagang kinakatakutan. So, it's... Mawala siya. Grabe, Edo, unang tanong pa lang. Grabe, unang tanong pa lang, pinakilig mo na mga viewers. Ay, grabe. Simula pa lang, bro. Simula pa lang. Simula pa lang. Huwag kayo mag-aaway. Simula pa lang, nag-aaway na itong dalawa eh. Shhh. Huwag kayo mag-aaway. Maliban doon, Beyonce, mawala ng magulang. Siyempre, ano na yun eh, matik na yun eh. Ano pang kinakatakot mo? Maliban doon.
Siguro po yung ano. Ay, ayaw pa sabihin. Mawala rin po. Wala po kayo. Kayo may? Kasama ko na. Ay, grabe. Ang sweet nun. Wala po kayong lahat. Wala daw ang kalingap. Kalingap. Wala ang kalingap. Pinakatakot lang. Siyempre priority na dun si Edo. Kasi si Edo na yung unang tinuro niya eh. Kaya lang, siguro nahiya siya. May pahabol siyang kayo pong lahat. Diba? Si Edo na yung unang tinuro niya eh. Pakinggan uli natin. Mawala rin po. Diba? Mawala rin po. O diba? Mawala rin po. Diba si Edo, sabi niya mawala siya. O di mawala rin po. Di si Edo yung tinutukoy niya. Tapos sabay pahabol na lang na kayo pong lahat. Wala po kayo. Kayo may? Kasama ko na. Ay, grabe. Ang sweet nun. Pero parang malungkot si Edo sa sagot niya, no, Beyonce, ah. Huwag ka malungkot, Edo. Talagang ikaw yung tinutukoy talaga ni Beyonce. May pahabol lang na kayo pong lahat. Tingnan mo mukha ni Edo. Ang sweet nun. Wala daw ang kalingap. Kalingap. Umingay kasi kayo nagbago eh. Ang ingay nyo kasi nagbago eh. O, diba? Ang ingay nyo kasi kayo nagbago eh. Nalaman, ano din pala, nagets din pala ni Edo. Ang ingay nyo kasi kayo nagbago eh. Kasi ayun din ang dating sa akin eh. Ang tinutukoy niya si Edo. Kaya lang dahil ang ingay nga nila, sabay-sabing kayo pong lahat. Good job. At least na ano din naman ni Edo na siya talaga din yung tinutukoy ni Beyonce. Nagbago tuloy. Kayo kasi. Ito, ganina eh. Nagbago tuloy. Sabi, mawala to si Ibo. Wala rin. Yan. Malungkot si Edo. Pero at least alam niya. Ano nagpapasaya sa'yo, Eds? Sa akin, siyempre, ito araw-araw na tumulong tayo dito. Masaya yun. Tama, masaya talaga yun. Ikaw naman ba yan, ano yung nagpapasaya sa'yo? Yung pamilya ko sa Pamilya, okay. Maliban sa pamilya. Umaasa na. Uy, sagutin mo naman. Umaasa na yung umaasa na yung katabi mo. Umaasa na si Edo, tingnan nyo ah. So, masaya yun. Tama, masaya talaga yun. Ikaw naman ba yan, ano yung nagpapasaya sa'yo? yung pamilya ko sa Pamilya, okay. Sabay ganito si Edo eh. Nag-iano siya yung sabihin eh. Maliban sa pamilya. Ito po yung mga kakulitan ko sa amin. Mga ganito po. Ganito rin mga mission. At syempre magpo-vlog. Syempre kasama na si Eds doon eh. Tapos yung pagsasama ko po sa mission. Yung nakasama ka sa mission. Galing. May ano ka talaga. May pusong paglingap. Alright? Yes. So kanina, ano nagpapasaya? Ngayon naman ay nagpapalungkot sa'yo. It's Papalungkot sa akin. Siguro pag kahit mga simpleng bagay lang or mas malalim, kayong bahala. nagpapalungkot. Pag may hindi siguro pag may pag may nawawala sa tinutulungan, gano'n nakakalungkot. Ay, grabe talaga, no? Ikaw, Biancy? Pag may nagkasakit po siguro sa ano ko. Oo, pag may nagkasakit. Malalang Makakalungkot talaga yun. Tama. Kasi nakaka-stress din pag may nagkasakit. 3 bansa na gusto mong puntahan someday or pasyalan. Go ahead. Nakapunta ka ng Hong Kong, di ba? Maliban doon, sa future. Sa akin siguro, Tokyo. Japan. Japan! Number 1 ko din yun. Japan kasi anime yan eh. Tapos, siguro Korea. Isa pa yun. Korea? Tapos, siguro Korea, isa pa yun. Yes. Korea? Pwede, pwede lang sa North. Saka, Ito, France. France! Saka Paris, France. Ikaw, Biancy? Ano po, Korea din po. Tapos Korea? sa Hong Kong po.
Oy, babalik. Babalik siya. Tapos, US! Grabe. US. kayo. Ikaw, natanong na ka na si Kubabi. Ako, Japan. Pang mayaman yun. Kung may kung may time machine, kung may time machine kayo, ano yung gusto nyong ibalik sa past? Or anong gusto nyong mapuntahan sa past? Anong gusto nyong ibalik? Siguro yung nag-i-scout tayo sa palagi. Tapos tayo sama-sama. Parang, yung time na yun, parang sobrang saya nun. Yung mga, yung mga... Baka yung mga unang vlog nila, yung nagpa-prank si Kalinga Prab. Yung nagpa-prank sila, yung mga bago-bago pa lang si Kalinga Prab sa pagbablog. Masaya kaya yun, panoorin nyo. Try nyo, search nyo yung pangalan ni Kalinga Prab. Tapos mga oldest video. Talagang nakakatuwa. Simpleng pag-scout lang. Ikaw, Biancy? Ako po siguro po yung mabalik po yung mga ko po, lola. Uy, yung lola mo? Sinong lola? Yung mga magulang po nila po. Bakit sila? Kasi hindi ko po yung nakita hindi ko po sila naputan. Tapos tsaka maranasan din po nila yung mga nararanasan ko po ngayon. Yung mga nararanasan ko ngayon. Bait naman ni Beyonce. Siguro ang komento ko rito kung bakit yun yung nasabi ni Beyonce. Talagang dito talaga natin malalaman na talagang pure heart silang mag-anak. Kasi ramdam natin yung ramdam natin yung pagmamahal niya sa lolo't lolo niya na kahit hindi niya nakasama. 'Di ba? Ibig sabihin habang namumuhay sila nung bata pa hanggang sa paglaki, hanggang ngayon na guminhawa na ang buhay nila, parang kasama nila ang lolo't lolo sa paanong paraan. Sa pamamagitan niya ng mga magulang ni Beyonce. Ibig sabihin, habang lumalaki sila, nakikwento nila nanay ang mga lolo't lolo sa kanila. Siguro lalo na ngayon na maganda na yung sitwasyon nila. Siguro napag-uusapan nila na sana kung nandito pa mga lolo't lolo nyo, mararanasan din nila tong ginhawa. Diba? Kasi kadalasan sa mga kabataan, hindi nila yung lolo't lolo, 'di ba? Kasi hindi naman daw nakasama ni Beyonce si 'di ba sabi niya nga, hindi niya nakasama. O kung hindi niya nakasama, tapos hindi nila napapag-usapan mag-anak, parang wala lang. Pero ibig sabihin, napag-uusapan nila, napagkukwentuhan nila, siguro yung nanay at tatay ni Beyonce, nagkukwento about sa mga nakaraan nilang pamumuhay, nakasama yung matatanda. Kaya talagang ngayon, ramdam talaga natin yung wish o sana kung maibabalik lang kung magkakaroon ng time machine ba yun na balikan, yun yung naisip ni Beyonce. At syempre kudos yun sa mga magulang ni Beyonce kasi talagang ibig sabihin kung may mabuting puso ang mga magulang ni Beyonce, legit may mabuting puso rin si Beyonce, 'di ba? Napakabihira na ngayon ng mga kabataan na maalala yung mga lolo't lola, lalo kung hindi naman kinikwento. Kaya tama lang yan na kung tayo may mga anak na, huwag natin kalimutan na ikwento din sa mga anak-anak din natin yung mga lolo't lola nila, yung mga magulang natin, para kasi pakita natin yung pagmamahal natin sa kanila, para ma-pick up yun ng mga bata. Kung anong pinapakita natin sa magulang natin, yun din ipapakita nila sa atin or sa magiging future nila, 'di ba? Kung may mabuting puso. Basta ganoon, ayan. Pero grabe, nakakatuwa yung sagot ni Beyonce, nakaka-touch yung sagot niya. Yes, talaga. Solid. Napaka-family oriented talaga ni Beyonce. Kaya kudos talaga sa mga magulang ni Beyonce na pinakita nila yung kagandahang asal, pagkagandahang pag-uugali, pagmamahal sa isa't isa, sa mga magulang. Ayan, kaya na-pick up yan nila Beyonce. Una niya talagang pamilya sa lahat. Iisip yung kanyang pamilya. Ano yung gusto mo bago sa sarili mo? Eds, kung meron man? Yung minsan talaga, may time na parang sobrang tamad ko. Pagka may mga time na gano'n. May mga time, Kahit sino naman, di ba? Kahit sino talaga, imposibleng wala. Kahit yung masisipag, may pag-inabot ng katamaran. Kasi ibig sabihin, aware siya.
alam niya yung kahinaan niya. Kasi merong merong tinatanggi na inaano niya sarili niya na masipag siya, ganito siya, 'di ba? At least aware si Edo na may ganun siyang attitude na pwede niyang mabago. Kasi yung mga ikinakaila na ganun, may ganun silang pag-ugali, hindi yun mababago. Pero si Edo, dahil alam niya, pwedeng mabago yun. At kahit sino naman. Kahit sino naman siguro. Kasi, siyempre pagka may mga namimiss kang opportunity, nakakapanghinaya. Tama. Ikaw, Biancy? Siguro po yung mag-improve yung anak ko. Pakikipag-halibilo po sa tao. Pakikipag-halibilo. Simula na yan, unti-unti na, 'di ba? Kasi kung dati-rati pareha sila ni Baby Carla na na conscious sa mga ngipin nila. Ngayon, okay na. Kaya unti-unti nang magkakaroon ng confident. Okay naman, di ba? Actually, Okay nga eh. okay ka, Biancy. Okay. Okay naman yung pakikisama mo. Parang hindi mo man kailangan baguhin yun sa tingin ko. Kasi magaling ka naman makisama eh. Oo, at saka nakakabilib nga eh. Kasi 'di ba, kung mapapansin niyo mga kaibigan niya katulad ni Mary Joy, kasi ibig sabihin nung mga panahong wala pa ang Kalingap, ayun, sumasama-sama siya kay Mary Joy, kay Angel, o 'di ba nakakatuwa. Hindi siya namimili ng kaibigan na mas mas higit o kung mas komportable siya sa mga kaano lang din niya. Yung mga taong alam niyang komportable lang din siya. Bakit tama? Mahirap din yung masobrahan. Okay yung ganyan. Ang mahalaga, pinapakita mo kung ano ka talaga. Yes. Diba? Humble ka lang. Okay na yun. Parang wala man, sa totoo lang, wala akong nakita kay Biancy na kailangan niyang baguhin eh. Kayo ba? Wala akong nakita. Gusto ko ganyan na nga siya eh. Huwag na sobrang halubilo. Kasi, Tama. Wag sobrahan. Wag sobrang makipaghalubilo. Tama. mahirap yun. Wala yung humble mo pag, Tama yun. Kasi same lang sila halos ni Edo. Kasi si Edo hindi rin naman di ba? Halos magkaugali sila ni Edo. Kaya magiging sila, komportable. Kumbaga halimbawa, naging mag-partner talaga sila. Hindi siya mag-iisip ng masama kay Biancy na kung saan pumunta o kung sino kasama. Kasi halos same nga sila na mas okay sa kanila nag-iisa or nasa loob ng bahay, tahimik, di ba? Kayo? ikaw magbago ka na. Magbago ka ng style mo. Magbago ka na rin ganyan. Ganyan po. Okay, tell me something your fans doesn't know about you. Na ano ka? Mahilig ako sa mga sa cartoons. Mga anime. Hindi ko masyado na. Kaya tuwan-tuwa kapag nakita mo. Kasi ka naman cartoons ka. Hindi naman anime yan tol. Cartoon nga. Ikaw, Biancy? Siguro po yung daldal po kapag kami lang po. Kaya pala, di ba nung nasa nasa Palawan, nabanggit ni Edo doon na bakit kapag wala namang camera, madaldal ka. Pagka may camera, ang tahimik mo. Ito na nga, hindi alam ng mga tao, madaldal po ako pag kami lang dalawa. Yun talaga, ganun talaga. Daldal po kapag kami lang po. Kasi komportable na siya kay Edo. Confirm. Anong confirm?